Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ilang sandali, pagkatapos ng unang beses na makita ni Arya na umiyak si Blake, ay nakatulog ito sa mga bisig niya. Tinitigan niya ang asawa habang tulog. Marami siyang gustong itanong, lalo na sa mga iginawi nito kanina. Bakit tila lungkot-lungkot ni Blake? Ano nangyari dito? Pero marami pang oras bukas. Ang kailangan ni Blake ay magpahinga muna. Sinubukan ni Arya na kumala sa pagkakayakap ni Blake. Gusto niyang pakiramdam na hawak-hawak nito, pero masyadong mahigpit iyon na hindi niya magawang huminga ng maayos. Parang takot na takot talaga ang asawa na mawala siya sa tabi nito, pero matagumpay siyang nakaalis mula roon. Kailangan di kasi niya pumunta sa banyo dahil naiihi siya. Ngunit, bago pa magawa iyon, may napansin si Arya mula sa bulsa ng jacket ni Blake. Lumalabas mula roon ang cellphone nito at umiilaw. Nasilip niya na may tumatawag sa asawa. Dala ng curiosity, kinuha niya iyon. Nang mabasang si Nimbus ang tumatawag ay sinagot niya iyon. Arya? Wika ni Nimbus nang makilala ang boses niya. Si Blake, kumusta na siya? Okay na siya? Halos katutulog lang niya ngayon, sagot niya. Dahil kay Nimbus ay umarangkada ulit ang mausisang isip niya. May alam ka ba sa nangyayari sa kanya ngayon, Nimbus? May sinabi ba siya sa'yo? Wala siya naikwento, pero kakaibang kilos niya na makauwi. Hindi magandang kalagayan naming dalawa. Ikinuwento niya ang nangyari sa pagitan nila sa loob ng 3 araw. Ang sabi niya ay magulo raw ang isip niya. Hindi niya pa ako kayang kausapin ngayon and that's another problem too. Dinagdagan pa iyon ng papa niya. No wonder he sounded so sad when he called me. Hindi ganoon si Blake. Hindi siya basta-basta naglalabas na emosyon. Putol ni Nimbus sa sasabihin niya. Hindi ka pa ba inaantok, Arya? Dahil kung pwede sana, gusto ko makausap ka ng personal ngayong gabi rin. Pumayag si Arya sa gusto ni Nimbus. Bukod sa curious sa maaring nangyari na mukhang alam ni Nimbus, hindi pa rin naman talaga siya inaantok. Nang dumating si Blake, ay pinipilit lang niya na matulog kahit na nahihirapan dahil na makarating galing sa Laguna ay natulog siya. Ilang oras din iyon at sa tingin niya, sa inahaba niyon ay kaya pa niya na makatagal kahit 2:00 na madaling araw nagising. Hindi rin naman nagtagal ay dumating si Nimbus. Tinignan muna nito ang kalagayan ni Blake. Pagkatapos ay niyaya siya mag-usap na sa sala. Ano ba nangyari sa kanya? Ipinagtataka ko ang panalamig niya sa akin pagkatapos ng kasal, pero mukhang iba pa nangyari ngayon, tanong agad ni Arya. Huminga ng malalim si Nimbus. Alam mo na naman na kaming 6 ay galing sa isang orphanage. Mga ampon kami. Inampon kami ng 6 na mayayaman at makapangyarihan ng mga tao na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tumango si Arya. Anong kinalaman nun kay Blake? Masaya kami na napili kaming 6 na maampon. Pero si Blake, nararamdaman namin na may mali. Kakaiba nag-ampon sa kanya. Bukod sa single, hindi rin magandang record ni Mateo Artela. Kahit ang mga madre ay nag-aalangan sa pagbibigay kay Blake. Natatakot sila na hindi maging magandang halimbawa si Mateo kay Blake. Narinig kong pinag-usapan nila iyon noon, pero sa kung anong kadahilanan, pinayagan din ng mga madre sa huli na mapasa kamay ni Mateo si Blake. Pero ngayon, alam ko ng dahilan. Tinawagan ako ni Blake tungkol doon. It turns out that Mateo Artela is Blake's real father. Napanganga si Arya sa gulat sa nalaman na kailangan pa niyang takpan ng bibig. Napailing-iling din siya nang mag-sink in iyon lalo sa isip. No, kaya mukhang foreigner si Blake. Kaya magaling siya mag-paint. Kaya parang pareho sila ng ugali. Kaya nagawa ng mga madre na ibigay si Blake sa lalaki. Si Mateo Artela ang totoong ama niya. Naging kasintagal lang din ang proseso ng pag-aampon sa amin dahil matagal pa ang proseso noon ng DNA testing. Isama pa na hindi rin iyon agad na inamin ni Mateo. Hindi rin niya gustong sabihin iyon dahil kahit magulo ang buhay niya, nagsasawa na rin siya sa mga eskandalo. Sinekreto ni Mateo ang lahat.
Sigurado napakasakit niyon para kay Blake. Tumiim ang bagang ni Nimbus. Madalas na iniisip ko na hindi maganda ang kinahinatnan ko sa mga nag-ampon sa akin. Minahal man nila ako nung una, pero magkaanak sila ay halos hindi na nila ako pinansin. Pero mas malala ang pinagdaanan ni Blake. Kinontrol na siya ng papa niya. Hindi pa binigyan ng pagmamahal at pinaniwala siya na isang kasinungalingan. Kaya sana, Arya, maintindihan mo si Blake. Kung madalas siya nagiging bugnutin at moody, kung napakakomplikado niya at mahirap na maintindihan, hindi ko rin siya masisisi. Sa aming anim, siya ang may pinakamatinding pinagdaanan. Ikinuwento ni Nimbus ang mga nangyari kay Blake noong bata pa ito, kung paano iniwan ng ina si Blake at 2 beses sa tinangka itong ampunin at pagkatapos ay ibinalik din sa bahay ampunan. Pakiramdam tuloy ni Arya ay ang bigat-bigat ng pakiramdam niya pagkatapos. Awang-awa siya kay Blake. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Hindi gustong pag-usapan ni Blake ang nangyari sa kanya. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang kaawaan. Totoo ba yan? Mahal mo ba talaga ako? Hindi mo lang yan sinasabi sa akin dahil nakakaawang lagay ko? Naaalala ni Arya na sinabi ni Blake na para bang kailangan iyon ng asawa. Gusto nito na makasiguro. Nawindang si Arya sa mga nalaman. Tama nga siya. Hindi pa nga niya ganoon kakilala si Blake. Isang pagkakamali na basta-basta na lang siya nagtiwala rito. Hindi man lang niya pinili na kilalanin muna ito ng mabuti. Bahagya siya nagsisisi na mas inuna niya ang nararamdaman para sa asawa noon. Hindi man lang niya inisip na alamin kung ano nakaraan ni Blake. Naging dahilan din iyon kung bakit kahit maayos naman siya sa relasyon nila, hindi rin niya magawang lubusang sumaya dahil na rin sa kakaibang ugali ng asawa. Pero kung inalam lang sana niya ang dahilan kung bakit ito ganoon, malamang ay nagawa niya ng paraan na maayos din ang mga tanong sa isip. Hindi rin sana mararamdaman ni Blake ang ganoong klase na lungkot. Nagulat man sa mga revelasyon at ipinagkait na impormasyon, hindi naging hadlang iyon sa nararamdaman ni Arya sa asawa. Sa halip, naging dahilan lang iyon para lang lalo niya itong mahalin. At ngayon ay ipaparamdam na niya iyon nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Hindi lang basta pagpaparamdam ang gagawin niya. Sisiguruhin niyang vocally ay malalaman din iyon ng asawa. Hindi na niya hahayaan na umiyak pa ulit si Blake. Hindi na niya hahayaang makulong ito sa dilim. Hindi na niya hahayaan pang malungkot ang asawa. Gusto niyang ayusin ang lahat. Ipinapangako ni Arya na aayusin niya ang lahat. All out her love for a man whom she could classify as a stranger, yet was she someone still loved. Hindi na nagtaka si Blake nang pagkagising kinabukasan ay masakit ang ulo niya. Mula na naging buhay niya ang alak ilang araw na ang nakararaan, ganoon palagi ang nangyayari sa kanya. Unti-unti na nga siyang nasanay. Hindi rin niya masisisi kung mas masakit iyon kaysa sa dati dahil mas maraming alak ang nainom niya kahapon. Pero nang unti-unting maalala ang mga nangyari bago tapusin ang araw kahapon, ay bahagyang guminhaw ang pakiramdam niya. Sa kabila ng sama na nararamdaman, napangiti rin siya. Matagal-tagal din siya sa ganoong pwesto hanggang sa mapagpasyahan niyang kumilos. Sinubukan niyang bumangon at sa paggawa niyon ay napansin na may 2 bagong bagay ang nakalagay sa bedside table. May gamot at isang baso na puno ng tubig doon. May nakalagay rin na note na nagsasabing, "Drink me." Nagtaka man ay sinubukan ni Blake na inumin ang gamot. Malamang ay si Arya ang naglagay noon. Kahit lasing kagabi, ay alam pa rin niya ang nangyari sa kanya. Nagpahatid siya sa kanyang driver papunta ng condominium unit kagabi. Nagkausap sila ni Arya. Sinabihan siya ng asawa na mahal siya nito. Lahat ng nararamdamang pagdududa at kaguluhan ay nawala na parang bula sa naging pag-uusap nila ni Arya kagabi. Nakuha nito ng malaki ang tiwala niya dahil sa mga sinabi nito. Mahal siya ni Arya. Nagkaroon na ng kasiguruduhan si Blake sa nararamdaman ng asawa dahil ito mismo ang nagsabi niyon. Nakita rin niya ang sinseridad sa mga sinabi nito kahit na sandaling pinagdudahan niyon. Ilang sandali pagkatapos mainom ang mga gamot ay guminhaw ang pakiramdam niya. Lumabas siya ng kwarto. Natagpuan niya si Arya sa dining room na inilalapag ang mga tila iniluto nito. Nang makita siya ay nagliwanag ang mukha ng asawa. Malalaki rin ang ngiting sinalubong nito ang tingin niya. "Good morning, love. Ininom mo bang gamot na inilagay ko sa bedside table? Maayos na bang pakiramdam mo?" Lumapit pa ito sa kanya at hinalikan siya sa mga labi.
Napansin agad ni Blake na may kakaiba sa asawa. Pero sa halip na ikabahala iyon, nagustuhan niya iyon. She was sweeter than usual. Dapat ay mag-freak out siya. Hindi niya gusto ang mga babaeng sweet at romantic. Hindi kasi siya romantikong lalaki. He did not do romance. Pero gusto niya si Arya. Asawa niya ito. Matindi ang nararamdaman niya para dito. I'm fine now. Thanks. Ininom ko ang gamot. Ngumiti si Blake. Tiningnan niya ang mga inilagay nito sa mesa. What's that? Lalo lumawak ang ngiti ni Arya nang sabihin nito kung ano mga pagkain na ito ang nagluto. Lumawak din ang kanyang ngiti dahil sa mga paboritong pagkain niya ang inihanda ng asawa. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang mga iyon. Pero pinili na lang niya maging masaya at kontento. Tahimik pero may ngiti silang kumakain ng almusal. Blake felt content, lalo na nang hindi umalis ng bahay si Arya. Nanatili ito sa kanyang tabi, kagaya ng palagi niyang gustong gawin ito. Noong hapon ay natulog si Arya. Dala ng pagdadalang tao, nagiging antukin ito. Habang natutulog ang asawa, ay sinubukan ni Blake na libangin ang sarili. Sinubukan niya magpinta. Inalala rin niya ang pinirmahang kontrata ng ama para sa kanya. Kailangan niya na magpaint ng 3 landscape painting about beautiful beaches. Sa kabila ng galit, ramdam ni Blake na may kailangan pa rin siyang gawin. Nag-browse muna siya sa internet ng imahe ng mga beaches para magkaroon ng inspiration. When he felt like he had his fill, kinuha niya ang mga pintura at brush pero hindi niya magawang ilipat iyon sa canvas. Sa kabila beaches, ng pagkuha ng inspirasyon sa pagtingin sa mga parang kulang pa rin iyon. Wala siyang gana. Kailangan ba niya makita iyon ng personal? Kagaya na namang ginagawa, tuwing pakiramdam ay nawawalan siya ng inspirasyon. Hindi niya sigurado. Tila blanco kasi ang isip niya. Ang tanging nakikita lang niya kapag nag-iisip ay ang mukha ni Arya. Binitawan ni Blake ang mga pintura at brush. Kinuha niya ang sketchpad. Mas bihasa siya mag-paint at iyon ang madalas sa ginagawa. Pero ngayon ay mas nakaka-urge yata siya na mag-sketch. Marunong din naman siya at magaling sa sketching. Pero hindi sa klase ng subject na iisip niya ngayon. Painting and drawing portraits were never his thing. Kahit noong pinilit siya ng ama na gumawa ng iba't ibang klase ng painting at art, panay landscapes lang ang madalas na nakakaya niya. Doon siya nag-focus. Hindi rin niya gusto ang mag-drawing o mag-paint ng mga tao. May tuturing kasi niya ang sarili bilang introvert. Hindi niya hilig magpakita sa mga tao at wala rin siyang interes sa mga ito. Kahit pang iguhit ang mga ito, ngayon lang, nakaramdam ng satisfaction si Blake na matapos. Kakatapos lang din niya nang marinig ang pagtawag ni Arya. Bago pa maitagong ginagawa, ay nakita na nito iyon. Ang ganda ko. Malaki ang paghanga na sabi nito nang makitang ginawa niya. Sa tuwa ay hinalikan siya ng mariin ng asawa sa mga labi. Sa kanilang dalawa, si Blake ang mahilig kumalik. Siyang lagi nauuna. Naintindihan naman niya kung bakit. Mahiyain at konserbatibo pa rin si Arya sa kabila ng mga naging pagsasama nila. Pero nag-iiba ang kaso ngayon. Somehow, gusto niya iyon. Nanibago si Blake kay Arya. Lalo na nga na nagdaan pang mga araw. Maalaga at masikaso ito pero mas naramdaman niya ang ginagawa nito ngayon. Gusto ni Blake ang pag-aalaga at pagpaparamdam ng asawa ng pagmamahal sa kanya kaya hindi na rin niya ito tinanong. Masarap sa pakiramdam na pagkatapos ng lahat, hindi mo lang ramdam na may nagmamahal sa'yo. Alam mo na rin iyon. I love you. Lagi pang sinasabi iyon ni Arya tuwing gabi bago sila matulog. Niyakap pa siya nito ng mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan kagaya ng ayaw rin niyang gawin ito. Ipinaparamdam ni Arya na mahal siya nito kahit na hindi niya magawang isang tinig pa rin ang mga salitang iyon. Tila walang kaso iyon sa asawa. Ang parang gusto lang na mangyari ni Arya ay magkaroon siya ng kasiguruduhan na mahal siya nito. Dumating ang kaarawan ni Blake, nagulat siya nang malaman na alam na iyon ni Arya. Hindi niya kailanman iyon sinabi ng asawa. Nasurpresa na lang siya nang pagising ay abalang-abala ito sa kusina. May banner pang ipinagawa si Arya para sa pagbati sa kaarawan niya. Ipinaghahanda siya nito at inestima ang mga kaibigan niya na lahat naman ay dumalo. Isinama pa ng mga ito ang kanya-kanyang kabiyak sa buhay. Pati ang anak ni Nimbus na si Nimrod ay nakisaya rin. Kinantahan pa siya ng mga kaibigan ng happy birthday. This is hilarious. Ang laki-laki ko na. Hindi maiwasang mapakamot ni Blake sa ulo. Natawa mga ito. Gusto namin na maging masaya ka. Masaya naman ako na tayo lang dalawa magkasama. I also intended to just celebrate it with you.
Just the two of us, wika ni Blake habang tinitingnan si Arya. Tumingin siya sa mga kaibigan pagkatapos. But I'm also happy that you are all here. Alam naman natin na kanya-kanya kayong abala sa buhay at trabaho. Pero nagawa niyo pang dumalo. I feel special. You're special to us, Blake. Kaibigan mo kami. Tinapik-tapik ni Riker ang balikat niya. Mahal ka namin. Mahalaga ka sa amin. Muntik na siyang mabulunan. Salamat. Hindi vocal ang mga kaibigan niya sa pagsasabi na nararamdaman sa isa't isa. Mga typical silang lalaki. Hindi rin naman niya gustong marinig ang mga iyon. Pero masarap din pala dahil kapag narinig iyon sa mismo mga labi ng mga taong pinahahalagahan dahil parang nagkakaroon ka na rin ng kasiguruduhan dahil hindi lang ang nararamdaman ang nagiging pasehan. Nang makaalis at mapag-isa sila ni Arya, ay niyakap niya ito. Gusto niyang malaman ng asawa na appreciate niya ng hustong ginawa nito. Thank you so much. But how did you know? Sinabi sa akin ni Nimbus. Masaya ka ba? I feel special. Pero hindi ka na dapat nag-abala pa. Masaya naman ako na kahit ikaw lang ang kasama ko, na tayo lang dalawa. But having another important person in your life, celebrating your day is nice too. I'm happy. Ngumiti si Arya. Hinawakan nitong kanyang pisngi. You deserve all the happiness in the world, Blake. Gusto kong maramdaman mo na mahal-mahal ka namin. Sa totoo lang, kulang pa nga iyon eh. I should invite your father. Biglang nawala ang saya ni Blake sa narinig. No, it's a good thing you didn't invite him. Hindi pa niya inaamin kay Arya ang nalaman. Ayaw niyang kaawaan ito. Pero Blake, we are not on good terms. Hindi na ako magpapaliwanag kung bakit. Hindi mo na kailangan, Blake. Dahil alam ko na, bahagya siya na panganga. You mean, kagaya ng pagsabi sa akin ni Nimbus ng birthday mo, inamin din niya sa akin ang tungkol sa pagtawag mo sa kanya ng gabing yun. Natulala si Blake. Medyo matagal na nag-sink in sa isip niya ang pag-amin ni Arya. Nakaramdam siya ng galit. Pakiramdam niya ay naloko siya. Kung ganun, kaya mo ginagawa ang lahat na paglalambing sa akin noong nakaraan ay dahil sa nalaman mo. Naawa ka sa akin. Kumunot ang noo ni Arya. Hindi sa paraan na iniisip mo. Mahal kita, Blake. Bukal sa loob ang ginagawa ko sa iyo nitong nakaraan. Ang ayaw ko sa lahat ay ang kinaaawaan ako, Arya. Nagdilim ang mukha niya. Hindi mo ko masisisi sa nararamdaman na iyon. Hindi mo ko masisisi na ginapakasakit na nangyari sa iyo. Gusto kong punan ang lahat ng sakit ng iyon dahil gusto kong maging masaya ka. Mahal kita, kaya gusto kong sumaya ka. Mahal na mahal kita. Gusto ni Blake ang mga narinig. Sa kabila ng mga nalaman, lumambot ang puso niya sa sinabi ni Arya. Nanatili lang siya nakatitig dito. Hindi kita masisisi kung bakit nagdududa ka at hirap paniwalaan ang mga sinasabi ko. Pero okay lang, Blake. Marami pa naman tayong oras, diba? Mahabang buhay. At habang buhay ako, ipaparamdam ko sa'yo yun. Ipapaalala ko sa'yo. Mahal kita. At kung ayaw maniwala sa akin, ayaw mong maniwala sa mga sinasabi ko, then just feel. Ganoon kasi ako eh. Nakontento lang ako sa mga nararamdaman ko sa'yo. Ayaw ko mag-demand dahil nararamdaman ko na pinapahalagahan mo ko. Na mahal mo rin ako kahit walang kasiguruduhan dahil hindi mo pa sinasabi ang mga salita at parang napilitan ka lang din sa kung ano na tayo ngayon. Hindi na iyon mahalaga. Basta nararamdaman ko na mahal mo ko at aminado ako sa sarili ko na mahal kita. Umiling si Blake. You don't deserve like that. Himing ngumiti si Arya. All that is important to me is that I have you. Huminga siya ng malalim. Gusto ko ang maramdaman at marinig mula sa iyo na mahal mo ako. Pero naitatanong ko tuloy sa sarili ko, do I really deserve it? Do I really deserve you? Hindi dapat kinu-question ang pagmamahal. At baka nga hindi talaga ako nagmamahal dahil nag-iisang malaking katanungan pa rin sa akin ang nararamdaman mo bago tayo kasal. Kaya kinailangan kitang layuan. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Arya. Ikinuwento ni Blake ang naging pag-uusap nila ni Melvin bagong araw ng kasal. See, ako talagang may problema. Nilayuan kita. Dahil ang akala mo ay sumama't lumapit lang ako sa iyo para mabayaran ang ginagawa mo kay Nanay Nelly. Umiling-iling si Arya. I must admit, sinabi ko nga iyon sa kanya. Pero alam na niya ang totoo ng araw na huli kami nakita. Ng araw na sinaktan niya ako. Siguro ay selos siya sa'yo kaya nagawa niyang guluhin ang isip mo para saktan ka niya. Hindi niya matanggap ang lahat. I admit, nagkamali rin ako. Hinayaan ko siyang maniwala sa kasinungalingan na iyon.
Pero nahirapan lang ako na aminin sa kanya ang totoo, kaya kinailangan kong gawin iyon para sandaling tigilan niya ako. The real truth, why I'm with you is because I've fallen for you. I know, nahirapan na ako na paniwalaan iyon dahil sa panggugulo ni Melvin. Isama pa na parang wala akong kasiguruduhan pa rin sa'yo. Nararamdaman ko na mahalaga ko sa'yo. Pero hindi mo kailanman sinabing mahal mo ko. Not in words, but not after that night. It was supposed to be a bad day for me. But it became beautiful when you said those words. Kahit pinilit kita at lasing ako noon, naramdaman ko ang sinseridad sa boses mo at mas naramdaman at nalaman pa sa mga sumunod na araw at ipaparamdam pa sa mga susunod. Sa panghabang buhay, huminga ng malalim si Arya at ngumiti. Nakakainis ka? Ang sama-sama ng loob ko ng 3 araw na iyon. Iyon naman pala ay iyon lang ang problema mo. Kung sinabi mo sana agad di sana na-resolve natin. Natakot ako. Ayaw kong isipin na parang pinilit lang kita. Parang kinaawaan na rin iyon. And you know that I hate that feeling. But can you really forgive me, Arya? I know what I did troubled you a lot. Buntis ka pa man din. Hindi dapat kita ginanon. I really feel bad. Madali lang naman ako magpatawad Sabihin mo lang ang tunay na nararamdaman mo sa akin. Solve na ako. Kinapa ni Blake ang nararamdaman at napangiti. Ang sabi mo, ang totoo nagmamahal, hindi ko question. I question your feelings for me. I didn't trust you enough. Pero lahat naman ng tao ay nagkakamali, diba? Kahit ang nagmamahal. I never knew how it is to be loved fully. But I care for you more than anything else in this world, Arya. I can't bear to see you get hurt, to lose you. I don't ever want anyone to take you away from me. You're very important to me. And if that is how you can tell a person you love him or her, then I love you, Kara. Mahal kita. Ngumiti si Arya. Niyakap siya nito. Kung ganoon, ay pinapatawad na nga kita. Mga kafelisidad, mabuti na lamang at nagkaliwanagan na din ang mag-asawa. Siguro naman, tuloy-tuloy na ang maayos na samahan ni na Arya at Blake. At alam na ni Blake kung anong pakiramdam na may nagmamahal at minamahal. Kaya naman, abangan!